Ang tanong, saan ba ng Pilipino? Magpapay ba kayo para sa mga Amerikano? Yes! Magpapay kayo para kay Marcos Jr.? Yes! Na talaga naman pong binrainwash ng mga Amerikano na sila ay kaibigan natin. Dahil sa American Liberation, mas maraming namatay na Pilipino sa kabobomba ng Amerikano. Iayos ninyo, iwasto ninyo ang inyong mga kasaysayan. Hindi kayo mga Amerikano! Mga Pilipino kayo! Ang mga buhay natin masisira, no, dahil sa gerang ito. All those things that we hold dear to us, mawawala. Kahit yung paggising natin sa umaga na nagkakape tayo ng tahimik, ako kasi ganun yung routine ko, tatakbo ako, everything, all of this. No to what? Kami po ay kontra sa gera. So the United States is there not to modernize the military. The United States is in the Philippines in order to use our military as their mercenary in the proxy war against China. We have always done this in our history. Mga kababayan, ang ating pong bansa ngayon ay nakakabuo o nakaka-establish ng momentum na para po sa akin ay favorable, beneficial at may positibong maitutulong para sa pagkamit ng magandang kinabukasan ng ating bansa. Isa po sa momentum na nabubuo ng ating bansa ay yung pagsasama-sama ng mas maraming Pilipino na hindi po sumasang-ayon sa mga tinig na narinig po natin kanina. Momentum na mas maraming Pilipino po ang sumusuporta sa polisiya ng kasalukuyang gobyerno sa West Philippine Sea. Momentum na mas maraming Pilipino po ang hindi sumasang-ayon sa sinabi nila at maraming Pilipino po ang nagpapahayag, nagsasalita at nagpapakita ng pagkadismaya, pagkainis sa mga politiko, mga pinuno at mga prominenteng tao sa politika ng bansa natin na nagpapakita po ng pagsuporta or tila nagiging sunod-sunuran po sa China na tila sumasang-ayon at nagpapadala, naniniwala sa ginagawang propaganda po ng China. At tila nananakot ng giyera sa ating mga Pilipino. Maraming Pilipino na po ang galit dyan at maraming Pilipino po ang naiinis na po sa mga ganyang naratibo at ganyang paandar. Yan po ang isa sa momentum na nabubuo natin. Bukod dyan mga kababayan, nakakabuo na po tayo ng momentum na mas maraming Pilipino po ang hindi sumasang-ayon sa mga vloggers at content creator na nag-e-echo po ng mga pro-China propaganda or pro-China narrative. Maraming Pilipino po ang nadismaya, umayaw, nag-unfollow at umalis na po sa mga platform ng mga vloggers at content creators na nag-a-amplify po ng pananakot sa Pilipinas at sa mga Pilipino para lamang mai-advance ang interes ng mga Chino. Mga kababayan, tayo po yung nakabuo na ng momentum na mas maraming Pilipino ang nagsasama-sama at mas maraming Pilipino po ang nagugustuhan ang kasalukuyang nangyayari sa bansa natin at sa foreign policy ng kasalukuyang gobyerno. Ang momentum na ito ay nagdulot o nagresulta sa pag-boost ng moral ng ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na ng ating Navy at Coast Guard diyan sa West Philippine Sea, pati na rin ng ating mga mangingisda. Mas nagkaroon sila ng mas mataas na moral ngayon at mas tumapang sila upang i-assert ang ating claim at pangalagaan ng ating teritoryo, pati na rin po ang ating seguridad sa ating mga karagatan. Ang ating pong bansa ngayon ay nakabuild na o nakabuo na ng momentum upang mapalago po natin ang ating ekonomiya na maaaring magpayaman po sa ating bansa sa mga susunod na taon. Ang ating pong bansa ngayon ay ginagawa ang tama, ang paigtingin, ayusin ang ating relasyon sa mga bansang gaya ng Japan, USA, Canada, Australia at mga bansa sa West na nakatulong naman po ng malaki sa ating ekonomiya. Ipinakita ko po sa inyo ang patunay doon sa isa kong video na nung time ni Pinoy kung saan mas dikit tayo sa Amerika, sa Japan at sa iba pang bansa na hindi po ganid sa pangangamkam ng teritoryo, pinakita ko sa inyo na nung tayo dikit sa kanila, mas naging malago po ang ating ekonomiya. On the other hand, nung tayo po'y dumikit sa China, nung nakaraang administrasyon, alam niyo naman po ang nangyari sa ating ekonomiya at sa iba't ibang aspeto ng ating bansa. Hindi naman po nagbago ang approach ng China sa atin. Hindi naman po sila tumigil sa panghaharas at pangbubuli kahit pa tayo yumakap na at dumikit sa kanila noong nakaraang administrasyon. Mga kababayan, tayo po yung nakabuo na ng momentum na nagbubuklod-buklod at nagsasama-sama sa mas maraming Pilipino upang manindigan po tayo sa tama at ipagtanggol po ang alam nating karapatan natin sa ating teritoryo para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi po tayo makikipaggera, hindi po tayo nakikipag-away. Inaalagaan at pinoprotektahan lamang naman po natin ang ating teritoryo at ang ating exclusive economic zone. Maraming Pilipino po ang hindi sumasang-ayon o hindi sumang-ayon sa mga tinig na narinig natin kanina.
maraming Pilipino po ang nagpapahayag ng pagkondena at pagkainis sa ginagawang iligal ng China sa ating mga bahura at ating mga karagatan. Ito po ang patunay na mas maraming Pilipino ang hindi naniniwala sa mga narinig natin kanina. Ito po ang patunay na mas maraming Pilipino ang pabor sa pag-align ng ating bansa sa USA kesa sa China. Ito po ang patunay na maraming Pilipino ang umay na at ayaw na pong maniwala or ayaw nang sumakay sa mga ginagawang fear-mongering, warmongering, at tila pananakot ng mismong mga kababayan natin sa atin para lamang siguro may advance ang interes ng China dito sa ating bansa. Ang sabi po sa article na ito, 43% ng mga Pilipino ay mas gusto na naka-align ng Pilipinas sa USA pagdating sa South China Sea Dispute or West Philippine Sea Dispute. At 3% lamang po ang nagsasabi na mas gusto nila na naka-align tayo sa China. So yan po ay isang malaking patunay na mas maraming Pilipino po ang hindi sumasang-ayon sa kanila sa mga tinig po na narinig natin. Ito pa po ang isang article na nagsasabing Filipinos favor alliance with US. At sabi po sa article na ito, a recent survey by think tank found that many Filipino prefer siding with the United States over China in the West Philippine Sea territorial dispute. Mga kababayan, kahit po China ay nagsasabi na ayaw po nila ng giyera. Ayan, ipinapakita ko po sa inyo ang mga naging pahayag ng kanilang pinuno. Ayaw po nila ng giyera sa Amerika at ayaw po nila ng giyera sa kahit sinong bansa. Dahil sabi ko nga po sa inyo, masasayang ang kanilang pinundar sa kanilang ekonomiya sa mahabang panahon kung sila po ay makikipaggiyera. Kahit po mismong China ay hindi sumasang-ayon dun sa mga narinig nating tinig kanina. Paano ka naman po maniniwala sa kanila, sa grupo nila, kung ang ilan sa kanila, galing sa grupo nila, na lagi nilang bukang bibig ang giyera na nagre-resulta sa pagkatakot ng mga Pilipino, paano ka maniniwala sa kanila kung sila rin mismo ay nagsasabi ng mga pahayag na tila gusto pong pag-awayin ang mga Pilipino, na tila gusto pong magkaroon ng hidwaan at rivalry ang mga Pilipino. Bakit ko po nasabi yan? Dahil ito po yung pinopost nila. Kung dati gusto nila independent ang Mindanao, at dahil hindi umubra, ito naman po ang kanilang bukang bibig. Mindanao versus Imperial Manila, about time. Sabi pa dito ng isang content creator, Imperial Manila should never ever underestimate the power of Mindanaoans, lalo kapag galit. Mga kababayan, sa palagay nyo yung mga ganyang pahayag, nakakatulong po kaya yan para tayo magsama-sama at magkaisa? Sa palagay nyo, nakakatulong po ba yung mga ganyang pahayag para pagbuklod-buklorin ang mga Pilipino na manindigan para ipagtanggol ang bansa natin, lalo-lalo na sa mga issue na may kinalaman ng ating national interest at security, ang ating mga teritoryo? Sa palagay nyo yung mga sinabi nila, nakatulong po kaya yan sa ating bansa? Mga kababayan, wag po sana tayong maniwala, sumakay, or sumuporta sa mga ganyang kuda or mga ganyang pahayag. Yung mga ganyang pahayag ay tila po nagkikreate ng lamat sa relasyon ng mga Pilipino na taga Luzon or taga Manila at ng ating mga kababayan sa Mindanao. Hindi po tama at hindi nakakatulong ang ganyang mga pahayag. Ewan ko kung ano yung basehan nila kung bakit nila tinawag na imperial po ang Manila. Pero ako po naniniwala yung mga ganyang pahayag po ay hindi po nakakatulong sa pagbubuklod-buklod po nating mga Pilipino. Hindi yan nakakatulong sa ating pagsasama-sama upang umusad po tayo bilang isang bansa. Ini-encourage ko po kayong basahin ang article na ito. Ito po ay balancing article. May mga sinabi dyan na negative at positive side ng ating bansa. Pero without fanfare, the Philippines is getting richer. Tayo po ay may nakikita ng maayos, matino na patutunguhan ng bansa natin. Hindi disorganized, hindi magulo. At nakikita ko na majority ng mga Pilipino ngayon ang nagpapakita na ng pagiging makabayan at patriotic. Hindi dahil sa gusto nating makipaggera or makipag-away, kundi dahil sa mas maraming Pilipino ang gustong manindigan sa tama at sa ikabubuti ng ating bansa sa kapakanan po ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. So wag po tayong magpadala at maniwala at sumakay sa mga kuda nila, sa mga naratibo nila na gera. Dahil uulitin ko po, kahit mismong China ang nagsasabi, ayaw nila ng gera sa kahit kaninong bansa, lalong-lalo na sa USA. Sa katunayan, sa napakalaking balikatan exercises ngayon na tinatawag na multilateral drill dahil nilalahukan po ito ng 4 na bansa, Australia, France, Pilipinas at ng Amerika na inoobserbahan ng napakaraming bansa. Sa kasalukuyang ginagawang balikatan 2024, hindi po makapengol ang China. Yung po ay nagsasend o nagpapakita ng napakatapang at matinding mensahe
sa China na hindi kayo dapat bastos at hindi kayo dapat ganid at irespeto nyo dapat ang teritoryo, soberanya at exclusive economic zone ng Pilipinas at ng iba pang bansang inaagawan nyo ng teritoryo at karapatan. Kung tayo po ay maniniwala sa mga sinabi ng mga taong narinig natin kanina na magsalita, baka po mawala ang momentum, baka po maging disorganized at magkawindang-windang na naman po ang patunguhan ng Pilipinas. Nangyari naman po yung gusto ng iilang grupo dyan, ng iilang individual na tayo dumikit sa China. Nangyari po yan nakaraang administrasyon. Nangyari na tayo nakikipag-usap, nakikipag-bilateral talk sa China, nagiging mapagpakumbaba tayo, na halos tayo po ay magpaubaya na o nagpaubaya na tayo. Nangyari naman po yun. Pero nagbago po ba ang approach sa atin ng China? Nagbago po ba ang trato nila sa atin? Hindi naman po. Iginigiit pa rin nila ang kanilang ganid na pagkamkam at pambabastos sa ating mga Pilipino. Nangyari naman ang gusto ng iilang tao at grupo dyan na tayo'y yumakap sa China. Pero wala naman po tayong napala. Ang ekonomiya po natin ay sablay-sablay at ang ating pong claim sa West Philippine Sea ay tila napabayaan. So iba na po ang approach natin ngayon at sa nakikita ko sa kasalukuyang polisiya at approach ng gobyerno ng bansa natin pagdating sa West Philippine Sea, nakakabuo po tayo ng matino, magandang momentum na mapapakinabangan po ng ating bansa at ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa kinabukasan. Huwag na po nating hayaan na masira or mawala ang momentum na ito. Huwag na po tayong maniwala sa mga tila panlilinlang ng iilang tao o grupo na tila tayo tinatakot ng gera. Sa tagal na nilang kumukuda ng gera, wala namang pong nangyaring gera. Iba po ang sitwasyon ng Pilipinas at ng China sa ibang bansang nagkakagulo ngayon. Ibang-iba po ang sitwasyon natin. Huwag po tayong maniwala sa mga vloggers or content creator na nagpo-promote ng divided Philippines na tila gustong magkaroon ng hidwaan ang mga tiga Manila, ang mga tiga Luzon at ang mga tiga Mindanao. Huwag po natin silang suportahan. Huwag po natin silang paniwalaan. Dahil habang naririnig natin ang mga katagang tila gusto tayong magkaroon ng rivalry ang mga taga Luzon at taga Mindanao, sila rin itong nagpo-promote ng mga pro-China narrative. At sila rin itong tila nananakot sa ating mga Pilipino. Yan po ang gusto ng China. Gusto nila tayo ay divided nang sila po ay makapanakop ng madali at walang kahirap-hirap. Yan po ang strategy nila. Divide and conquer and psychological war. Maraming Pilipino po ang pumapabor at sumusuporta sa polisiya ng kasalukuyang administrasyon sa West Philippine Sea. Uulitin ko po mga kababayan, meron po tayong nabubuong magandang momentum para po sa ikalalago ng ating ekonomiya. Meron po tayong nabubuong momentum na nagpapataas ng moral ng ating mga kasundaluhan, Coast Guard at Navy dyan sa West Philippine Sea. Meron po tayong nabubuong momentum para po tayong magsama-sama, para paunlarin po natin ng sama-sama ang ating bansa. Huwag na po nating hayaan na sarain ang mga momentum na nabuo nating mga Pilipino ng iilang grupo or individual na hindi mo alam kung anong agenda or totoong interes sa ating bayan. Mas marami po tayong nagmamahal sa bansa natin at naniniwala na tama po ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan para po sa ating bansa. Huwag po nating sakyan, paniwalaan at huwag po nating suportahan ang mga taong nagsasalita na mga anti-Filipino and pro-divided Philippines narrative habang nagkakalat ng pro-China narrative at tila nagiging instrumento ng China para takutin ang kanilang mga kapwa Pilipino. Huwag po tayong maniwala sa kanila. Ang suportahan nyo po at paniwalaan nyo ay yung mga Pilipino, mga vloggers, mga prominenteng tao na nagsasalita, sumusuporta sa mga pro-Filipino narrative at nagtataguyod po ng pagsasama-sama nating mga Pilipino para pare-pareho po nating tulungan ang ating bansa na mapaunlad at sumagana. At the end of the day mga kababayan, nasa sa inyo po ang desisyon at paghusga. Alam ko na matatalino po kayo at alam nyo po kung ano ang tama at makakabuti sa ating bansa. At alam niyo po kung ano yung mali at hindi makakabuti na dapat nating iniiwasan at hindi sinusuportahan. Tandaan nyo mga kababayan, malapit na naman po ang 2025 election at 2028 election. Sana po'y maging matalino tayo. Tayo po'y magluklok ng mga pinuno, kahit sinong gusto nyong iluklok. Hindi ko po sasabihin sa inyo kung sino man po yung gusto kong suportahan. Kayo na po ang bahala. Kahit sinong gusto nyong iluklok, pero ang pakiusap ko lamang po ay huwag tayong magluklok ng mga politikong mananakot po sa ating mga Pilipino, na i-amplify po ang pananakot ng China, na i-amplify at i-echo ang mga pro-China narrative. Huwag po tayong magluklok ng mga ganong politiko. Magluklok po tayo ng mga politikong kayang ipagtanggol ang ating bansa
ng hindi nakikipag-away at hindi nakikipaggera. Magluklok po tayo ng mga pinuno sa 2025 at 2028 na kaya pong panindigan ang ating karapatan, na kaya pong sumunod sa batas at kaya pong gamitin ang matitinong polisiya or kayang gumawa ng matitinong polisiya para sa kapakinabangan at kapakanan ng bansa natin at nating mga Pilipino. Huwag po tayong magluklok na mga politiko o mga pinunong ilulubog po ang bansa natin sa kumunoy at hahayaan po tayong malunod sa masamang epekto o resulta ng mga ganid na interes ng bansang nangangamkampo ng ating teritoryo at karapatan sa ating mga karagatan. Matatalino po ang mga Pilipino. Huwag po sana tayong magkamali sa ating desisyon sa 2025 at sa 2028. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like nyo ang video natin at makapagbigay po kayo ng inyong opinion sa comment section below at magkita-kita po tayo sa susunod kong video sa patuloy po nating pag-raise ng awareness at paglaban para sa ikauunlad ng ating bansa. Marami pong salamat.